Hi, hello. Hello, hello, good morning. Good morning sa inyo. Mga kawils ko, good morning. Ay, ang ingay ng aso. Ang ingay ng aso sa kapaligiran. Kasi nakabukas yung pinto ko. Ito, anong oras na? It's already 8:30 in the morning. Naiwan na naman kaming dalawang ni Mr. Ito, nagtitiklop ako ng damit. Kamusta kayo? Sabihin ko lang, yung iba po, nag-PPM sa akin. Nagtatanong, nagtanong sila, nagtaka sila. Siyempre, yung mga ka-FB Reels natin. Yung iba po nagtatanong kung ano daw po ang ginawa ko, bakit na parang hindi ako yung nakakaramdam ng sakit dahil doon ito yung kasi operada na tayo, 'di ba? Wala na tayong breast sa right side. Yung iba po nagtatanong, hindi raw nila nakikitaan na parang lugmok ako o yung depressed ako dahil sa sakit ko. Siyempre po, hindi natin pero siyempre may nararamdaman din tayo. Minsan, may nararamdaman, lalo na ako, na-operahan ako, yung kalahati ng katawan kong yan is manhid. Hanggang hita yan. Kalahati ng katawan ko is manhid. May time na kapag gumigising ako, nakahiga ako, may time na pagkatatayo ako ay parang akala mo sa loob may biglang malaking parang hindi ko ma-explain yung parang nag-aano siya, pumupwesto. Siyempre nawalan niya ng laman, tapos yung mga ibang laman na umaakyat yan o bumababa yan, ganyan kasi wala na tayong breast nga. Ngayon, yung iba, nag-PPM po sa akin. Siguro, ano daw ang naramdaman ko, ano ang unang symptoms, ganyan. Wala naman yan symptoms, basta ano na lang po yan uusbong na lang, tapos may mahihipo ka, ganyan. Pagka nahipo mo, mabilis siya lumaki, lalo na yun sa akin noon, active talaga. Active talaga. Kaya ang ginawa ko no, nag-ano pa ako nagpabaya pa ako ng 1 taon. Dahil siyempre in denial tayo. In denial tayo. Sorry po, naubo. In denial tayo sa nangyayari sa atin, lalo na ako noon nasa Macau. Nung tumubo yung aking mass. Ganun. Tapos mabilis siyang lumaki, doon ako nagpapa-check up noon, napakamahal. Walang libre. Pagka hindi ka white card, hindi ka libre kahit gobyerno. So, nag-request ako sa amo ko na umuwi na lang. Kasi pagka ganyan, para kang mag-isa ka sa abroad, feeling mo kawawa ka. Kasi mag-isa ka, walang nagpo-comfort sa'yo. Iyak ako ng iyak nun, kaya umuwi ako. Nung pagdating dito, hindi denial pa ako, inubos ko yung naipon ko sa kagagamot kasi meron akong isang doktor na pinuntahan dito sa Pilipinas na okay naman yung binigay niyang gamot. Okay naman kasi hindi lumalaki. Pero syempre, nung naubusan na tayo, bigla naman siyang umusbong. Tapos nagkaroon ng konting sugat. Pero hindi siya lumalaki. Kasi nga, kinokontrol nung gamot na iniinom ko. Ngayon, nung talagang feeling ko, halos kalahati na nung dede ko ay bukol na siya. Ayun na, nagpa-biopsy na po ako. Lumabas na stage 3B, carcinoma cancer na breast cancer. Ang ingay nung Ayun po, doon lumabas yung carcinoma cancer na tinatawag nila. So, binayopsy ako, nilaboratory ako, bago ako ikimo. 2 years na akong kinikimo, mga ka-FB Reels. 2 years na. Pero so far, okay naman, basta sumusunod ka sa sinasabi nila. Yung pagkain, wala pong pinagbabawal. Yun nga lang, nasa sayo na yun kung papaano mo iko-control. Ako malakas po ako kumain, pero yung malalangsa, yan ang hindi ko kinakain talaga. Katulad nung
kunwari yung itlog na pula, yung mga ganyan, yung mga seafoods. Kasi minsan akong kumain ng seafoods, pakiramdam ko sa loob ng katawan ko dito sa right side, mainit na mainit, tapos biglang namula. Ibig sabihin nun, hindi siya pwede sa mga may cancer. Lalo na yung sa akin nun, namumula siya, mainit ang pakiramdam, bumigat ang pakiramdam ko, kaya iniwasan ko na po yun. Sumunod dyan yung mga itlog na pula. Pero yung itlog na puti, pwede po yun, well done. Tapos mga gulay, karne, kumakain ako. Ang iniiwasan ko yung beef. Yan, hindi ako kumakain. At saka yung mga delata. Yung mga delata naman, pakuit-kuit lang. Hindi naman yung talagang siya yung talagang uulamin ko. Pero nakikita niyo po, nagluluto ako para sa pamilya ko yun. Tsaka isa po, libangan ko na rin yung nagluluto. Ngayon, anong sabi nung, mami, sabi ng gano'n, bakit parang tingin namin wala ka naman pala, wala kang sakit, ganyan. Sabi ko, syempre, nasa social media tayo, alangan namang magpaawa tayo ng gusto. Pagkasakit, may nararamdaman, medyo pahinga. Hindi naman yung totaling sobrang sakit kasi unang-una nawala na naman siya eh. Yun nga lang, iniingatan na lang po kung ano yung ano. Pero marami pong pagbabago, katulad nun dati maliksi ako, maano ako, magana akong lumabas-labas. Ngayon, pati nga po pananamit eh, parang siyempre parang unbalanced na, parang nawawalan ako ng gana kahit sa paglabas-labas. Kung ano na lang yung isuot ko, yun na lang. Basta ang ano ko, yung malakas ako, ganun po. Tapos, umiinom pa rin ako ng gamot at saka patuloy pa rin po yung chemo ko. Pagka natapos na po yung chemo ko, kasi 2 cycle na lang, umabot ng una yung nakakakalbo, kasi nakalbo din po ako. 8 cycle yung nakakakalbo. Tapos yung hindi na, yung pinalitan na po nila yung chemo, doon na po nagsimula yung aking pagtubo ng buhok. Pero matagal siya bago siya yung talaga, unti-unti lang siyang tumutubo. Ngayon nga lang taon na to na medyo gumanda-ganda yung buhok ko eh. Nung nakaraan taon hindi po. Tapos ang gagawin mo lang doon, magpalakas ka, labanan mo yung pag nanghihina ka, kumain ka. Kumain ka. Huwag niyo pong isipin yung ang kalaban niyan yung depression. Marami tayong problema pero winawaksin natin. Minsan naiisip natin pero winawaksi ko kasi katawan ko rin po ang magiging kawawa sa bandang huli. Katawan ko rin po, kailangan pa nila ako. Tapos yung isa pa, yung matamis, pagka sumusobra ako sa matamis, doon nararamdaman ko, nagiinit pa rin yung ano ko. Ibig sabihin, may tendency pa na bumalik, kaya nag-iingat-ingat po ako. Pero yung pork, yung chicken, kumakain ako niyan, pero sapat na yung isa, halimbawa isa, ganun, tapos yung medyo lalo na kapag inihaw, tinatanggal ko yung balat, hindi ko po talaga kinakain yung balat ng chicken. Yung laman lang. Tapos yung sa pork naman, hindi ako kumakain ng taba. Tsaka ginagawa ko doon para mawala yung impurities niya, nilalaga ko muna yung mga karne. Tapos binabanlawan ko ng tubig. Yun po ang para mawala kung ano man yung bakterya na nandoon, pinapakuluan ko siya ng mga 5 minutes hanggang sa pumutla na yung karne. Ganun lang po ang ginagawa ko. Tapos sabi ko nga dun sa tao, nilalakasan ko lang ang loob ko, maging positive lang sa lahat. Kasi simula nung umuwi ako at tapos hindi na ho ako nanonood ng mga yung sa YouTube, yung nangyayari, yung nagnanaknak, hindi ko po pinanonood yan kasi lalo lang tayong madedepress. Kaya sa awa naman ng Diyos, pinaglabanan ko kasi yung unang chemo ho hanggang 8 yan, magsusuka ka, magbabamit ka, may hilo ka, may time po na nawalan na ako ng malay, 30 minutes daw. Akala nila kumbaga katapusan na, pero nagbalik naman yung ulirat ko. Tapos po yun, kasi nga may time talaga na pag sa unang chemo mo po talaga, may hilo ka, magsusuka ka, pero pinaglalabanan ko, pag ako nagsuka, kakain ako uli,
Ganon ang ginagawa ko noon. Talagang yung mindset ko ay hindi, kakalabanin ko to, ganon. Kaya po hanggang ngayon, okay naman yung katawan natin. Although na minsan may nararamdaman tayong kabigatan. Kasi nga po, operada na ako. Ayan po, oo, di ba po? Nililibang ko rin yung sarili ko sa pagre-reels. Malaking tulong din po ang pagre-reels. At the same time, dahil nawalan ako ng trabaho, malay mo naman, dumating yung araw na mapansin na tayo ni Daddy, di ba? Ni Daddy Met. O, di ba? Kahit papaano, makakatulong na naman ako sa pamilya ko kahit nandito lang ako sa bahay. Ganun lang po. Although na may problema, talagang hindi nawawala yan. Pero, nasa isip ko na lang po yun. Tsaka minsan kinakausap-kausap ko yung pamilya ko. Ganun lang po. Total, 3 lang naman kami, nag-uusap-usap. Ayan, nagpapakasaya na lang po kami dahil sabi nga pagka, pagka inisip ko ng inisip yung sakit ko, baka maaga kong mawawala. Ganun po, kawawa naman yung pamilya ko, diba po? Ganun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Napakahaba na po pero maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong magmahalan sa Facebook, iwasan ng negativity, ipasok sa katawan natin yung positivity, no? Maraming salamat at magandang umaga sa. At saka ang isa pa po pala, yung mga sinasabi ninyong herbal, totoo po yan, totoo po. Pero kapag kayo ay may bukol na, hindi naman po yan natatanggal ng herbal. Hindi naman sa hindi po ako naniniwala kasi umiinom din po ako ng mga herbal. Pero yung herbal po is prevention. Prevention po yan. Pero hindi sinasabi na matatanggal po yung kung anong meron ka dyan sa loob ng katawan mo. Lalong-lalo na yung cancer na yan, prevention lang po yan ng mga iniinom natin na mga herbal. The best pa rin po, kasi ang kinatatakutan ng iba, yung chemo at operasyon. Ako na po yung ano na tawag dito na nagpapatotoo na iba pa rin po yung tinanggal. Kasi yung tinanggal, kakayusin po talaga nila yan eh. Not unless na yung bukol ay kumalat na sa mga buto, kumalat na sa kung saan yan, hindi na po kaya yan na operahan. Ang ano po yan is forever na chemo. Yan po yung ine-explain ng mga doktor na kapag ka nasa buto na at kumalat na, ibig sabihin po yan, hindi ka na kayang operahan kasi kalat na siya. Kalat-kalat na siya sa buto. Ngayon kung hanggat maaga, buti kung katulad ko po yung bukol is, pero ano po siya, active po yun. Pero active siya na lumalaki, mabilis siyang lumaki, pero naka-intact siya sa isang pwesto. Hindi po katulad nung iba na pagka in-ultrasound, nakakalat na po pagka CT scan, ganyan. Kaya po kinakailangan ng CT scan with contrast, ganun, o kaya bone scan, tinitingnan po talaga kung nasa buto na. Pag nasa buto na, hindi na po talaga pwedeng operahan, pero hindi sinasabi na mawawala ka na rin sa mundo, hindi po. Meron siyang panggamot sa chemo. Kinikimo pa rin po, lifetime na yun na kinikimo, pero at least, di ba, yung buhay natin ay umaano pa, nag-e-extend pa. Yung iba po kasi sinabi nila, ay nawala si ganito, nawala si ganyan dahil sa ano. Tanungin niyo po, baka naman po in-stop yung pagkikimo or else hindi na nagpa-check up kasi sa takot. Yun po, ako din po nung una natatakot ako, pero kasi meron akong hindi, kaya ko to lahat, kaya ko to. Marami na akong pinagdaanan na pagsubok, kaya ko to. Even in financial, lahat na ng pagsubok naranasan ko, pero winawaksi ko muna sila sa pag-iisip ko. Ang ginawa ko noon, habang katuwang ko yung anak ko, tapos yung asawa ko, nagbibidyohan kami. Ayun, iba pa rin yung sarili mo na
lakasan mo ang loob mo, magpa-opera ka, although na nandiyan yung sakit after ng operasyon, pero sinisigurado ko naman sa inyo na may kagalingan naman yun eh, yung pag-opera sa atin, pagtanggal sa atin, kabigatan ng katawan dahil sa operasyon, ano naman yan eh, sa mga later on, gagaling naman yung sugat, aayos ka, kesa naman po na may mahawa pa sa loob ng katawan natin na kumalat pa. Kaya hanggat maaga, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang hanggat maaga, maliit pa lang yung bukol, ipa-check up nyo na, ipa-biopsy nyo na, pagka sinabi po na na cancer siya, ipakimo nyo na, wala pong masama sa chemo. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Kasi kung ako'y naniwala, edi wala na ako ngayon dito sa mundo, di ba po? Ganun lang po. Tsaka, kailangan laging malakas ang pananalig natin. Unang-una, naku po, napakalakas ng panalangin. Tumawag tayo sa itaas, kung ano man ang ating relihiyon, basta manalig tayo na buhay siya, na nakikinig siya sa atin. Yun po. Hindi ko masasabi na ligtas ako, pero at least humahaba yung buhay ko sa pagsunod ko. Kasi nga sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba po? Ngayon, binigyan ka ng Diyos na humaba yung mag-prolong yung buhay mo. Kung sumunod ka sa proseso ng doktor, dahil doktor pa rin ang nakakaalam ng lahat-lahat. Ngayon, habang ino-opera ka, magdasal ka, Panginoon, hipuin mo ang kamay ng mag-o-opera sa akin na maging maayos ang lahat. Ganun po. Kaya po, sana po meron kayong natutunan na sa mahaba kong kwento. Kasi nga po, may nagtatanong, may natatakot na ang laki na daw ng bukol nila. Hanggang ngayon, hindi pa po nila nag-herbal pa po sila. Kung nakakaalis po yung herbal, di sana wala na pong nagpatanggal ng dede at natunaw na. Di ba po, ganun lang po. Yung herbal is prevention. Prevention po talaga yan. May pantulong po talaga yan. Malakas pong makatulong yan. Pero hindi nangangahulugan na yung bukol mo ay matatanggal yan. Hindi po, iba pa rin po yung pinatanggal o may ibibigay ang doktor para mapatunaw. Ganun po. Kasi, nag-aral ng medicinal yan. Alam nila kung ano yung nung nararapat sa katawan mo. Diba po? Ganun. Sumunod po tayo sa proseso. Talaga pong hahaba ang buhay natin. Ganun lang po. Bye-bye! Sana maging inspirasyon ako sa mga merong cancer, mga dumadanas ng sakit ngayon, lalong-lalo na ang cancer. Ang cancer ay napaka-ano na lang ngayon, masyado ng common. Isipin nyo, hindi lang ako ang may ganito. Nung ang nakalbo ako, hindi po ako nag-bonnet, hindi po ako nag-wig. Meron nga po akong kaklase, binibigay yung wig. Ayoko kasi naiinitan ako. Tsaka, ang ano ko po nun, katwiran ko, di baling ako tingnan-tingnan ng mga tao sa labas, isipin nila, ay, nakalbo to, may cancer. O, di alam na nila kasagutan, di na sila magtatanong, di ba po? Ganun lang yun. Hindi ako hindi ako nahiya. Lahat-lahat talaga, kung anong meron ako, hindi pinagtatapat ko talaga. At binibigyan ko sila ng inspirasyon para hindi naman nila, ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Ganun lang pa yun. O, sige na po, babay na po. Napakahaba na po nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ako sa inyo, lalong-lalo na yung mga may pinagdadaanan ngayon. Maraming salamat po. Good morning. Pasensya na po kayo. Ang haba-haba. Pasensya na po. Salamat.